What's up mga masas? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, samahan niyo po ako mag-general cleaning ng kusina. Babaldiyuhin ko po ang kanyang sahig. Dahil po marami pong bisita ang dumating kagabi, kaya pinabaldiyo to ni Madam. Actually, kahit po hindi iutos ni Madam, automatic po na binabaldiyo ko yung kinabukasan kapag may bisitang dumadating. So, makikita nyo nga pala mga meses na may sugat dito dahil nadukit ko ng kuko pag punas ko po ng towel sa aking muka, ang napadukit ay ang aking kuko. Kaya wag nyo na po yung pansinin, pero yan, tigyawat yan. Dahil nga po, laging puyat, hindi po maiiwasan. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Let's go! At ang una ko nga palang ginawa mga meses, naglagay muna ako sa plangganitang maliit ng tubig. At habang pinupuno ko nga po ng tubig, ay isinunod ko na ang dishwashing liquid. At nung nalagay ko na nga ang dishwashing liquid, ay isinunod ko na rin ang Clorox. Take note mga meses, napakaganda pong combine nito, lalo't ang inyong lilinisin ay tiles. Talagang pampakintab po ang Joy or ang dishwashing. Ibang brand nga lamang po ang gamit namin, pero iisa lamang din po yun. Halos parehas lang din po. Perry lamang po ang tatak dito, pero sa Pilipinas ay Joy. Napakaganda pong combination ng Clorox at saka ng Joy. Talagang sobrang kintab po, lalo't tiles ang inyong sahig. Ganito nga po pala ang aking ginagawa tuwing ako po ay magbabaldiyo ng kusina. Ari naman po ay hindi ko araw-araw ginagawa. Ari po ay ginagawa ko lamang isang beses sa isang buwan. Lalo na po kapag sunod-sunod ang bisita dito sa bahay ng amo ko. At nung nabuhos ko na nga po ang dishwashing na may Clorox, ay sunod ko naman po ang ginawa ay aking binrush. Kailangan po talagang diinan mo ang pagbabrush dahil mayroon pong mga nakadikit na dumi na minsan hindi po talaga madala ng mop. Kailangan po talaga babarasin mo. Kasi inuusisa po talaga yan ng aking amo kapag meron dumi, talagang ipapatagtag yan sa'yo. At syempre, kailangan po pag gagawin nyo yan, magdahan-dahan po kayo. At baka po mamaya ay madulas kayo at mabagok pa. Inipod ko na nga rin po pala ng dahan-dahan ang lamesa para mabrush ko na rin po yung pinaka-ilalim. Bago ko nga pala po baldiyuhin yan, inalis ko muna po yung mga nakalagay sa baba para hindi po siya mabasa. Inalis ko na rin po yung bangkuan para malinis ko rin po siya ng maayos. Kapag kayo po ay nag-ibang bansa at ang trabaho nyo po ay sa bahay, asahan nyo na po na gagawin nyo rin po ito or ipagagawa din po ito sa inyo ng inyong mga amo. Ganito po dito talaga sa Middle East. Buti nga po at 1 times a month lamang po ako nagbabaldiyo ng kusina. Kasi sa iba pong mga katulong dito sa Middle East ay talagang ultimong garahe, buong garahe ay talagang araw-araw pong binabaldiyo or binabrush. Pati po, minsan yung kwarto din, binabaldiyo din po, hindi lang po kusina. Ganun po talaga dito. Hindi ko naman po nilalahat, pero kalimitan po talaga. Lalo na kapag masiselan po ang inyong mga amo.
na talagang ultimong kwarto ay talagang kailangang baldiyuhin or brasin. Buti na nga lamang po at talagang kusina lamang din po ang aking binabaldiyo at saka yun na rin pong banyo pag ako'y naglilinis. Kaya magdodoble ingat po tayo. Lalo't yan po yung mga lapitin ng aksidente dahil po sobrang dulas po ng sahig. Kaya kailangan ay dahan-dahan lamang po ang inyong pagkilos. At nung nabrush ko na nga po pala ang buong sahig, ay binuhusan ko lamang po siya ng tubig na may downy. Tapos, saka ko po siya ginamitan ng floor squidge. Sa mga hindi po nakakaalam ng floor squidge, ito po siya. Yan po yung ginagamit para alisin ang tubig sa sahig. Ang ginawa ko nga po pala mga meses, pagkatapos ko po siyang buhusan ng dishwashing na may Clorox, binarush ko po siya. At nung nabrush ko po at natapos ko na nga po, hindi ko po siya binanlawan ng tubig or binuhusan ng tubig. Ang ginawa ko po ay naglagay po ako ng tubig sa plangganitang maliit at nilagyan ko po siya ng downy. At siya pong ibinuhos ko sa sahig. Para ang amoy po ng downy ay nandoon pa rin kapag natuyo na po ang sahig. At nung natagtag ko na nga po ang lahat ng tubig sa sahig, ang ginawa ko naman po ay binuhusan ko yung pinaka butas niya para mawala po yung kanyang bula. At para nga po madaling matuyo, ang akin pong ginawa ay kumuha po ako ng basahan na tuyo at siyang akin din pong ipinunas sa sahig para po mas lalo siyang matuyo. Medyo mapagod nga lang po talaga ang trabahong ito, pero wala po tayong magagawa kung talagang inutos ito ng ating mga amo. Buti na nga lamang po at ako ay nakakagalaw po ng ayos dahil ang aking amo kapag ako'y naglilinis, pumapasok po yan sa kwarto niya at naglalak po ng pinto dahil ayaw niya pong makaabala kapag ako ay naglilinis. Hindi po siya kagaya ng ibang amo na talagang nakabantay sa iyong ginagawa. Pero nung 1 week pa lamang po ako dito, lagi po akong binabantayan ng amo ko bawat linis ko. Siguro nga po dahil tinitingnan niya kung tama yung aking mga ginagawa. Pero nung habang tumatagal ako at unti-unti na akong nasanay, yun, hindi na po niya ako binabantayan. Naranasan nyo din ba mga meses yung 1 week ka pa lang, tapos sobrang sasakit ng mga katawan mo, parang bibigay, parang nanibago ang katawan mo, tapos wala ka pang pahinga. Ako mga meses naranasan ko po yan sa totoong buhay. Nung una pa lang po ako dito, talagang sobrang pagod po ako na talagang nilagnat pa ako nung araw na yon. 1 week pa lang po ako ay talagang trangkaso. Siguro nga po ay naninibago ang aking katawan. Tapos wala pa po akong day off. Saka lang po ako nagka-day off nung 3 months na po ako dito. Kung hindi pa po ako magre-request. Kaya, kung ikaw po ay walang day off, huwag ka pong mahihiyang magsabi sa iyong amo or mag-request na bigyan ka ng day off. Dahil naiintindihan naman po nila yun. Wala tayo pong magagawa kundi magpakatatag. At kailangan mag-ipon tayo ng lakas. Kailangan kumain tayo ng kumain hanggat may nakakain para magkalakas tayo kapag oras ng trabaho. At ito na nga mga meses, tapos ko na nga siyang punasan ng tuyong basahan. Nilagyan ko naman po ng tissue
yung paa ng lamesa para hindi po kumapit yung kalawang niya kasi nabasa po, automatic po mga ngalawang yan. At para nga po hindi mga lawang, ang ginagawa ko nga po ay nilalagyan kong tissue at after 1 hour ay saka ko po siya tinatagtag kapag tuyo na po ang buong sahig. Dahil kapag hindi ko po yan nilagyan ng tissue, pag nangalawang yan ay mahihirapan na po akong magtagtag sa tiles. Ako rin po ang mahihirapan. Kaya ganyan po ang inyong gawin para hindi po mangalawang yung pinakapaa ng lamesa. Makikita nyo naman po sa video na sobrang bigat ng lamesa. Talagang kailangan ko siyang paahin dahil hindi ko po talaga siya maaangat kapag ang kamay kong isa ay pang-angat at ang isa ay panlagay ng tissue. Hindi po talaga kaya. Kasi hindi ko po talaga kaya, mabigat po yan. Akala nyo lang po kung titingnan nyo sa video ay magaan pero solid po siyang bakal. At ayan na nga mga meses, talagang nakakapagod, talagang mapapainom ka ng tubig. At nung natapos ko na nga pong linisin ay binuksan ko na rin po ang exhaust fan para mas madali po siyang matuyo. 1 hour later. At pagkalipas nga po ng 1 oras ay tuyo na po ang sahig. Kaya ang ginawa ko po ay ibinalik ko na po ang mga silya sa ilalim ng lamesa. Makikita nyo siya mga meses na talagang sobrang kintab. Napakaganda po talagang combine ng Joy at saka po ng Clorox. Sobrang linis po niyang tingnan. Talagang makintab po siya. Yang mga tissue nga po pala na inilagay ko sa paan ng lamesa ay mamaya ko na lamang po aalisin para talagang tuyong-tuyo po. Para hindi po talaga siya mga lawang. Okay mga meses, dito ko na po tinatapos ang videong ito at sana po ay nag-enjoy kayo. Huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. Lagi po tayong mag-iingat. God bless po. Bye! Thank you for watching. Please huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Thank you and God bless you.